Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon na umaga pa lang. May pag-asa po sa Panginoon, mga kinigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sa araw na ito, mga ginigiliw, ay ang paghuhukom ng Diyos. God is a God of fair and just. Makatarungan po ang paghatol ng Diyos, mga ginigiliw, no? At alam nyo mga kapatid, no, ang unang hahatulan ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang sambahayan. Katulad po ng sinasabi niya po sa 1 Peter 4:17 na magsisimula ang paghuhukom ng Diyos sa kanyang sambayanan. At sinabi niya rin niya sa 1 Peter 4:18, kung ang isang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng isang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan? Sabi po ng salita ng Panginoon, mga kinikilig. Alam nyo mga kapatid, wala po tayong naitatago sa Panginoon. Kahit napakaliit na bagay na ginawa po natin yan, ang lahat ng yan mga kinigiliw, yan ay ipagsusulit natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Kahit sinabi niya sa kanyang salita sa Romans 6:23, mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam nyo, ang sinasabi niyang kamatayan dito mga kapatid, hindi lang spiritual na kamatayan, kundi physical na kamatayan, mga ginigiliw. At ang pinagsasabihan dito ng Panginoon mga kapatid, no? Ang pinagsasabihan niya dito ay hindi ang mga taong nakakaalam ng katotohanan, kundi ang pinagsasabihan dito ng Diyos ay walang iba kundi yung alam ng salita ng Panginoon, yung mga nagsasabi na sila ay Kristiyano, mga kapatid, mga ginigiliw, subalit hindi nila isinabuhay ang salita ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, no, kapag kang isang tao, isang Kristiyano, sabihin na lang natin isang Kristiyano, kapag masyado mo nang inapakan ang pagkatao ng iyong kapwa, masyado mo nang inabuso ang pagkatao ng iyong kapwa, no, ang Diyos mga ginigiliw, nakikita niya po lahat ang ginagawa natin, no, at napag-aralan ko ito, no, napag-aralan ko ito sa mga tao na masyadong mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili, no, yung masyado nilang inapakan yung pagkatao ng kapwa nila, inabuso yung pagkatao ng kapwa nila mga kapatid. Nakita ko lahat ang mga ito mga kapatid, na sila ay pinarusahan ng Diyos mga kapatid. Pinarusahan po sila ng Panginoon. Hindi pwede na walang kabayaran ng kasalanan na ginagawa ng tao. Opo, hindi maaari na hindi tayo paparusahan at sisingilin ng mga ginawa nating kasalanan ng ating Panginoon, mga ginikilig. Ang kanyang lingkod nga, lingkod na niya, pinili niya, itinalaga niya na hari ng bayang Israel. Napakalapit sa puso ng Diyos ang taong ito na pinili niya na hari ng bayang Israel, mga kapatid. Pero mga kapatid, no, hindi siya, no, hindi yun ang dahilan mga kapatid upang hindi parusahan ng Diyos ang kanyang ginawang kasalanan, no, hindi siya na-exempt. May exempted sana siya kasi lingkod siya ng Diyos eh. Pinili siya ng Diyos eh.
Subalit pinarusahan pa rin siya ng Diyos. Di ba? Pinarusahan ng Diyos si David, mga kapatid, na despite na ang taong ito, ang lingkod na ito ng Diyos, napakalapit sa kanyang puso. How much more tayo na naidugtong lang na olibo, mga ginigiliw. Ano kaya ang kahihinatnan natin, mga ginigiliw, kung tayo patuloy po tayong gumagawa ng kasalanan, patuloy po nating inaapakan ang pagkatao ng kapwa natin, di ba? Inaabuso natin yung kapwa natin, di ba? Alam niyo, mga kapatid, no? Okay lang kung papatayin tayo ng Diyos sa physical na katawan. Ang pinakamahirap, kung papatayin na nga tayo, mawawala na nga yung spiritual sa buhay natin, mawawala pa yung physical na buhay natin, mga ginigiliw, diba? Kaya dito natin makikita na ang Diyos ay totoo, mga ginigiliw, na nagpaparusa ang Panginoon, mga kapatid, no? Nakikita niya lahat, ang laman ng ating puso, at lahat ng ginawa natin, ipagsusulit na natin yan sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang gusto ko pong idiin dito, mga ginigiliw, no? Ang gusto kong idiin dito, yung kung paano natin tratuhin yung kapwa natin, di ba? Paano natin ipakita ang pagmamahal na galing sa ating Panginoon, di ba? Pero ang masaklap, alam natin ng katotohanan, sinasabi natin na tayo ay lingkod ng Diyos, pero mga kapatid, mga ginigiliw, no, kung masyado na nating inapakan, inabuso ang pagkatao ng kapwa natin, nasisiguro ko, mga ginigiliw, na tayo, sisingilin tayo ng Diyos, diba? Sisingilin tayo ng Diyos. Napag-aralan ko na yan sa mga taong marami nang namatay na tao, mayaman, matalino, anumang klase ng tao, mga ginigiliw, namatay sila dahil masyado nilang tinignan yung kanilang sarili na sila ay mataas. Inabuso nila ang kapwa nila, hindi nila minahal ang kanilang mga kapwa, mga ginigiliw. Kaya alam nyo, mga kapatid, no, yun yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Ibinigay niya sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, upang ehemplo siya. Siya ang maging uliran natin. Sundan natin, mga kapatid, ang kanyang ehemplo ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. At yun ang kautusan ni Kristo, yung utos ng pag-ibig, diba? Na mahalin natin ang ating kapwa. At yun ang katuparan ng lahat ng salita ng Panginoon. Yun ang katuparan ng Biblia, mga kapatid, yung pagmamahal natin, mga kapatid, diba? Yun po, that is the fulfillment of all the summary of the Bible, mga kapatid, no? It summarizes in one word, and that is love. Yun ang utos ng pag-ibig, mga kapatid, no? Yun ang utos ng pag-ibig. At yun ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, upang yun may sa buhay natin, mga kapatid, may bahagi natin ang totoo at tunay na pagmamahal natin sa ating kapwa, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. I hope you are being encouraged, mga kapatid, no,
na na-inspire po tayo muli sa salita ng Panginoon. Mga ginigiliw, maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon ng kanyang salita. God bless everyone.